Narito na ang Tinig ng Kababaihan, ang programang tumatalakay sa karapatan ng kababaihan at iba pang kaugnay na usaping panlipunan. Tutok na sa programa kung saan ang boses mo ay mahalaga. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Mapapakinggan tuwing Biyernes 1:00 hanggang 2:00 ng hapon sa Radio Magazine 1278 AM at replay tuwing Sabado 5:00 hanggang 6:00 ng hapon sa Radio Pilipinas 738 AM. Mapapanood rin sa Facebook page ng Philippine Commission on Women at Radio Pilipinas. Makinig on air at manood online sa Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan. Happy TNK Day, Pilipinas! Kayo po ay nakatutok sa programang tumatalakay sa gender equality at women empowerment. Mula po sa Philippine Commission on Women, ako po si Jessel Aquino. At ako naman po si Shara Absede at welcome po sa ating programang Tinig ng Kababaihan. Happy TNK Day, Miss Jessel, at happy TNK listening naman po sa lahat ng nakatutok sa atin on air via Radio Magazine 1278 AM, Capital 104.3 FM, at maging sa PBS Receiver app. At muli po, welcome back po sa ating lahat dahil pansamantala po nawala ang on air ang ating himpilan nitong nakalipas na linggo in observance of the Holy Week. Tama ka, Shara. At ilang araw din pong hindi nakapag-ere ang ating himpilan para magbigay daan nga din po sa paggunita natin ng Holy Week. At tayong mga Pilipino nga po ay madalas na ini-spend natin yung Holy Week kasama yung ating mga mahal sa buhay. Parang naging tradisyon na nga rin po na makapag-rest, renew at reflect. At syempre, kapag tayo nga po ay nagkakaroon ng mga reunion, ay usually kasama riyan ang mga paghahanda po ng mga pagkain. I agree, Miss Jessel. Yan yung nagiging highlight Nasa isipan ko, madalas na niluluto or kinakain nating tuwing Holy Week ay yung mga kakanin at yung mga katulad ng biko. At dahil ang init na, Miss Je, painit ng ating klima, ito rin po yung time na nauuso muli ang mga halo-halo na talagang tatak Pinoy na. Oh, yung halo-halo na yan. Ang dahilan. Joke. Totoo yan, Sharon. Pero bukod po sa pagluluto ng mga pagkain tuwing Semana Santa, ay ang mga tradisyong Pinoy din po na usually ay ginagawa lang natin tuwing Holy Week. Gaya nga po ng mga visita iglesia, pabasa, Stations of the Cross, senakulo, penitensya, at iba pa. Bukod nga po ito ay expression nga rin po ito ng ating faith bilang isang Catholic country, at ito rin po ay tatak na rin po ng kultura bilang mga Pilipino. That's right, Miss Jessel. Kaya mahalaga po na we preserve our cultural heritage, at bahagi na po niyan ay yung ating mga religious practices bilang Pilipino. Pero mga ka-TNK, alam ba ninyo na bukod sa religion at spirituality, pwede nating ma-preserve ang ating cultural heritage through food and literature? Pwedeng-pwede yan talaga, Sharon. At sakto po yan sa ating kasulukuyang panahon na dahil ang April po ay kinikilalang National Literature Month o buwan ng panitikang Pilipino. Pero hindi lang po yan, ang April din po ay ang Filipino Food Month o buwan ng kalutong Pilipino. Kaya naman mga ka-TNK, para sa episode natin ngayong araw na pinamagatang From Pages to Plates, Women Shaping Filipino Identity, ay pag-uusapan natin ang National Literature Month at Filipino Food Month. Pero bago po ang talakayan ay batiin po muna natin ng Happy TNK viewing ang mga nanonood po sa atin sa Facebook page ng PCW, Radio Magazine at Capital 104.3 FM at maging sa YouTube channel po ng Radio Magazine. Pwede rin po kayong mag-comment sa ating live stream at babasahin po namin yan mamaya kapag may oras po tayo. Hello rin po sa mga nanonood sa mga makakapanood ng ating replay sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 tuwing Sabado. Please be reminded lang po na ang ating replay kapag Sabado ay mula 12:00 ng tanghali hanggang 1 p.m. ng hapon. Samantalang ating episode tuwing Friday ay mula 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. At sa mga nakatutok naman po sa ating Saturday replay, reminder lang din po na mapapanood
mapanood din po ang Tinig ng Kababaihan sa TV. I-check nyo po ang ating episode sa Channel 3 ng TV Plus at Channels 45 hanggang 49 ng Affordo Box. Kung nais nyo naman pong balikan ang ating past TNK episodes, bisitahin lang po ang PCW website, PCW YouTube channel at PCW Digital Guide Library na makikita nyo po yung detalye nito sa inyo pong kanya-kanyang screens. Ngayon naman, Shara at mga ka-TNK, dumako na tayo sa ating featured God Work for the Week. God work na good work? I-flex na yan! Sa featured God work, hindi lang basta pasado, dapat stand out sa pagbabago. Kung may game-changing na adhikain, deserve ipatrending. Para po sa ating unang featured God work, CCC or ang Climate Change Commission ay ang pinaigting po ng CCC o ng Climate Change Commission ang kanilang mahakbang sa pag-integrate ng gender equality sa climate agenda ng ating bansa. Ito po ay sa pamamagitan ng pagpapatupad ng Nationally Determined Contribution Gender Action Plan o NDC GAP 2024 to 2030. Ayon sa CCC, mahalagang bahagi ng rollout na ito ang pagbuo ng Gender and Climate Change Advisory Group o GCAG, isang multi-sectoral body na siya pong mangunguna sa implementasyon ng mga plano. Kabilang sa mga gawain ng GCAG ay ang pag-finalize ng membership at guidelines, pagsasagawa ng stakeholder mapping, at paglulunsad po ng mga capacity building sessions para sa mga GAD focal points across agencies. Ang GCAG naman po ay pamumunuan ni CCC Commissioner Rachel Ann Herrera, Department of Environment and Natural Resources Undersecretary Annalisa Rebueltate, at Philippine Commission on Women naman po sa pangunguna ng aming Deputy Executive Director Anita Baleda. Binigyan din ng Commissioner Herrera na ang pagpapatupad ng NDC GAP ay isang mahalagang hakbang para po sa ating bansa. Ito ang magsisilbing framework ng bansa sa pag-integrate ng gender and social inclusion sa climate mitigation at adaptation efforts ng ating bansa. At para naman po sa pangalawa nating featured God Work, kabataan sa Pampanga, hinuhubog bilang change makers sa gender fair spaces. Mahigit 80 na estudyante mula sa City College of San Fernando, Pampanga, ang dumalo sa forum ukol sa Gender and Development o GAD na tumalakay sa ligtas na digital spaces at gender fair communication. Layunin ng forum na palakasin ang papel ng kabataan sa pagbuo ng mga espasyong may respeto, inklusibo at ligtas sa paaralan man, sa online at sa kanilang future workplaces. Itinuro sa kanila ang kahalagahan ng paggalang sa kapwa, responsableng paggamit ng social media at ang pagpapatupad ng Safe Spaces Act. Iginiit sa naturang forum na mahalaga ang boses ng bawat isa, lalo na ng mga kabataan bilang mga change makers upang itaguyod ang pagkakapantay-pantay at pagbabago sa lipunan. At para naman po sa huli nating featured God Work for the Week, Babaylan Spirit, buhay na buhay sa GAD Convention 2026 sa Ilocos. Itinampok ng Regional Gender and Development Committee sa Ilocos o RGAD C1 ang napakahalagang papel ng kababaihan sa pamumuno at paghubog ng bansa sa ginanap na 2026 Region 1 GAD Convention sa San Fernando City, La Union. Ang naturang pagtitipon ang nagsilbing culmination activity ng National Women's Month celebration ng Department of Agriculture Regional Field Office 1. Dahil nga po sa pagsunod sa NWMC sub-theme na Lead Like the Babaylans Filipinas, dinaluhan ng GAD Convention ng mga GAD advocates, leaders at iba pa pong mga stakeholders sa buong Ilocos region para kilalanin ang mahalagang ambag ng kababaihan sa iba't ibang sektor. Finiture sa nasabing convention ang 4-pillar framework kung saan highlight po ang women's contribution sa fields of governance, agriculture, entrepreneurship at science. Ito ay ang wisdom o kaalaman, compassion o malasakit, courage o tapang at collective responsibility. At isa nga po sa mga naging resource speakers sa convention na ito ay ang PCW Supervising GAD
Miss Karen Danyalandi, na binigyan diin ang kahalagahan ng pag-unawa sa women's historical role at hinikayat niya po na i-reclaim ang kanilang babaylan spirit. Good job po sa lahat ng ating Godvocates mula sa CCC, City College of San Fernando, Pampanga, RGAD C1 at kay PCW Supervising God Specialist Karen Danyalandi. Ngayon naman po, Miss Jessel, dumako tayo sa ating hashtag Say sa TNK. Oras na naman para sa hashtag Say sa TNK, kung saan natin pinupulsuhan ang ating mamamayan tungkol sa topic natin kada episode. Para sumali, bisitahin at i-follow ang PCW Facebook at X accounts sa @PCWGovPH kung saan ipopost kada Webes ang ating question for the week. Dito sa TNK, lahat tayo may say. Kaya makipagtalakayan na sa amin at sumali sa hashtag Say sa TNK. At dahil ginugunita natin ang National Literature Month at Filipino Food Month, ito po ang ating Say sa TNK Question of the Week. Saan mo mas naipapakita ang pagiging malikhain mo, sa pagluluto o sa panitikan? Ikaw po ba, Miss Jessel? Saan ka dyan? Anong sagot mo dyan? Parang both naman. Parang po, magaling magluto si Miss Jessel. Pero hindi sure kung masarap. Mga ka-TNK, nakapost na po ito sa PCW Facebook page, sa aming official Viber channel, at sa Godvocates Community Facebook group kung saan pwede kayong mag-react at mag-comment din ng inyong mga insights. At pwede rin po kayo mag-text sa 0917-845-4814 kung nais nyo pong maging anonymous ang inyong mga kasagutan. Ayaw nila i-reveal na magaling sila magluto. At pwede rin po kayong mag-comment sa ating live stream, kaya dahil tandaan po dito sa TNK, lahat tayo ay may say. At dahil lahat tayo ay may say, nag-imbita po tayo ng isang Godvocate mula sa ahensya na parehong co-lead ng National Literature Month o Buwan ng Panitikang Pilipino at Filipino Food Month o Buwan ng Kalutong Pilipino. Alamin po natin ang kanyang say sa dalawang observances na ito sa pagbabalik po ng Tinig ng Kababaihan. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang programang nagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain, tagumpay at dagdag kaalaman para sa kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan. Tanong na madahalaga niya. Pagtataguyod sa pampinansyal na katayuan, ekonomiya at kabuhayan, mga mekanismong pang-institusyon para sa pagsulong ng kababaihan. Sa media ay ang tamang pagsasalarawan. Tumayo, sumigaw, ikalat ang balita, pantay-pantay lahat, walang pinagkaiba. Nararapat na ipaglaban ng tama, ang susi ay nasa atin. Tumayo, sumigaw, ikalat ang balita, pantay-pantay lahat, walang pinagkaiba. Nararapat na ipaglaban ng tama, ang susi ay nasa atin. Kababaihan, kababaihan. Nagbabalik ang makabuluhang talakayan, pagbabahagi ng kaalaman at pagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain at tagumpay ng kababaihan. Narito na ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan. Tanong na madahalaga. Kayo po ay nakatutok sa Tinig ng Kababaihan. At para po sa ating episode na pinamagatang From Pages to Plates, Women Shaping Filipino Identity, may kasama po tayo live dito sa ating studio mula sa co-lead agency ng National Literature Month at Filipino Food Month. Walang iba kundi ang National Commission for Culture and the Arts. Mga ka-TNK, ikinagagalak po nating pinaunlakan tayo ni NCCA Deputy Executive Director for Administration
and Support Services, Miss Marichu Teliano. Happy TNK Day po, DED Teliano. Happy TNK Day din sa inyo, Miss Shara, Miss Giselle. Yes po. Welcome po again, no, DED sa Tinig ng Kababaihan. So, simulan na po natin, nabanggit po kanina we have these observances. Bilang panimula po, focus po muna tayo sa National Literature Month. Bakit po ba mahalagang pinagdiriwang natin ito at ano po ba ang papel ng panitikang Pilipino sa paghubog ng ating pagkakakilanlan bilang isang bansa? So, ang National Commission for Culture and the Arts is working with KWF or Commission ng Wika Filipino at saka NBDB sa pag-celebrate po ng pambansang buwan ng panitikan. Ang celebration natin sa taong ito ay mayroong temang Becket Panitikan para sa katwiran at kalikasan. Maybe to answer yung tanong ninyo, I can start by explaining itong itong ating tema. Ang Becket po is a word, is an Agutayan word from the Agutaya community in Agutaya Island, a part of the province of Palawan, which means pagkakaisa or unity. So, ang emphasis po ng ating celebration sa taong ito ay to be able to unite the diverse, because we are archipelagic in nature, kaya the diversity of the literary works, the diversity ng language ay nandun po. And importante that ang panitikan ay magsilbi sa pagkakaisa. Pero tinututukan din po natin ang role ng panitikan sa protection ng ating environment, kasi yan ngayon ay talagang challenging para sa atin, at ito po ay isang shared na vision, I think, sa buong bansa ng Pilipinas. So, ang panitikan ay mahalagang bigyan ng tutok dahil nga po ito ay nagsasalamin sa ating karanasan, sa kaluluwa ng karanasan ng tao. Ito po ay nakakatulong sa paghubog ng ating critical na pag-iisip at nagbibigay siya ng pagkakilanlan at pagpapahalaga sa lipunan. So, nasabi ko na nga, ito siya ay kaluluwa ng expression ng karanasan ng tao in the different forms ng literature po natin. And pag umikot po tayo sa buong bansa, may iba-iba pong form ang ating literary works. So, sa buong buwan ng Abril, sineselebrate po natin itong diversity of our literary works that are also produced by outstanding writers ng Pilipinas po. Ayun maganda bakit natin pinag-aaralan to, bakit tayo may mga ganitong celebrations, Di sa inyong pananaw po, paano naman nagiging salamin ng lipunan ng panitikang Pilipino, lalo na po sa paglalarawan ng ating kasaysayan, kultura at karanasan bilang mga Pilipino? Ang panitikan natin ay talagang nagbibigay koneksyon sa panahon, mula doon sa traditional natin na panahon hanggang sa ngayong bagong lipunan. Iba-iba, sabi ko na, yung forma natin, meron tayong traditional na pasalita, meron tayong tula, meron tayong mga epiko, meron tayong mga nobela. And very obvious po na pag tinignan natin ang iba-ibang literary works na mayroon tayo, nagsasalamin po talaga siya sa journey, from our struggles of being free, from colonization into the modern times that we are in now. Marami po tayong ma-cite ng mga literary works. Of course, during the Spanish time, nandun po yung Noli Me Tangere. And if you read through this, it's really an expression kung paano naapi yung Pilipino at paano tayo challenge to be able to rise from sitwasyon na yon. And then, of course, you have Biyag na Lamang. It's an epic story. We have, of course, yung kay Balagtas, Florante at Laura, which are part ng ating mga literary. So, ang dami nating ma-cite
na kung basahin ninyo ang mga literary works na ito, makikita natin yung pagsasalamin ng buhay sa Filipino society, ang struggles ng ating mga namumuno, at ang buhay ng bawat Filipino. And I would like to cite some other works that we have. Of course, yung mga Ibong Mandariguet. We have The Women Who Have Two Nibbles, which is a work by Nick Joaquin. I think very popular din po yun. Pero yung ating, may dalawa po tayong importanteng epiko na na-register na po siya sa UNESCO list of important intangible cultural heritage of humanity, yung ating Darangin. Darangin is a very important na epic of the Maranao, which tells the values, the culture, the life of the Maranao people. And of course, we have the Hudhud of Ifugao. Kapareho din sa Darangin, ito po ay na-register na rin sa UNESCO list of important intangible heritage for humanity. That means, pag list ng intangible list of humanity, hindi lang po siya sa Pilipinas importante, kundi sa buong mundo. Istorya din po siya, no? It's in a chant form na nagkukwento din ng istorya at buhay ng mga Ifugao people. Napakaganda po sa ating mga katiyan kay very encouraging na balikan po natin yung ating mga literary pieces ng ating bansa para naman po magkaroon tayo ng kanya-kanyang pagninilay or reflection dito po. So, for the Kahit po yung Biblia is a big literary work, no? Ito naman po ay naglalahad ng ating istorya, the story of the Catholic faith. Yes. And of course, ang Muslim, mayroon po silang Quran, which also parang in the same light sa Biblia po natin, ay nagtalakay din siya sa faith and the story of the Muslim people as far as yung expression po nila of faith. So, yun, essentially talagang, at saka itong lahat ng mga literary, po na ito, pieces and works, nagde-develop po talaga siya ng ating pagninilay. Critically look at the society and how it would form our own vision para sa pagbabago at saka para sa pagpatuloy ng kultura. Thank you po, DED. Tapos kanina po nabanggit niyo po maraming literary works. Marami din po mga akdang pampanitikan ang tumatalakay naman po sa karanasan at perspective po ng ating mga kapwa kababaihan. Sa tingin ninyo, DED, paano po nakakatulong ang panitikan sa layunin po nating mas mapalakas pa ang boses at representasyon po ng kababaihan dito po sa ating lipunan? Actually, matagal na malaki ang contribution ng mga kababaihan sa ating literatura. At marami na rin talaga tayong mga women writers. In fact, may mga association talaga tayo of women writers. And talagang yung mga sinusulat ko nila ay nagbibigay hindi lang po for para sa gender equality or para sa equality and the important role of women, pero yung nandun po talaga din yung pakikibaka and contribution. Siguro ang isang kailangan lang talaga gawin ay bigyan highlight, especially sa celebration ng buwan ng panitikang Pilipino, na magkakaroon talaga ng activity na nakatukoy sa mga kababaihan sa panitikan. So, like for this year, we will have the reading of the works of Edith Tiempo and all the other women writers. Kasi Abril po ay ang panitikang Pilipino po natin dahil ngayon din po sineselebrate yung anniversary ni Edith Tiempo. April 22 is yung kanyang kanyang birthday, and then of course si Bian Lumbiera, and of course ang si Francisco Balagtas. Kaya may mga ganun din pong activity. So at
mabigyan din halaga ang pag-publish ng mga works ng mga women writers dahil marami din po talaga tayong matutunan sa mga sinusulat ng mga kababaihan na mga writers po natin. And they're outstanding at that as well. Opo. Ano naman, DED, yung masasabi nyo tungkol dun sa kahalagahan po ng wika sa panitikan, no? Lalo na po dun sa pagpapanatili at pagpapalaganap ng ating kultura at identity po bilang mga Pilipino. Importante talaga na gagamit po natin ang sariling wika ng Filipino. At hindi lang yon, ang mga iba-iba pang mga dialects or languages sa region. Dahil minsan ang hirap hanapan ng equivalent na salita sa Ingles, yung mga nararamdaman or ang mga pinaglalaban na maiintindihan lang po natin kung ito po ay nasa sarili nating wika. No? So, pero kahit na nga sa mga regions, pag nasa Filipino ang language, minsan hirap, di ba, yung nasa Visayas or nasa Mindanao. And kailangan din po ito gumamit ng sarili nilang wika. Kaya pinopromote talaga ni NCCA yung mga regional na creative writing para ma-develop talaga yung ating kabataan, mahubog yung mga kabataan natin doon sa paggamit ng sarili po nilang lingwahe sa pagsulat ng tula or nobela or kung anumang literary works na gusto po nila. So, in short, importante sabay po yung ating pag-produce ng iba-ibang literary works at paggamit ng sariling wika para pagpatuloy po natin manatili na magiging salamin ng ating karanasan, ng ating buhay at ng ating kultura ang ating panitikan. Pakaganda pong initiative ng NCCA, no? Para naman po, even the future generations, DED, ay mahatak din po natin or maengganyo para po sa ating advokasiyang ito. Pero, DED, sa ngayon po, na talaga naman pong laganap na po ang usage ng digital media, napakabilis na rin po nung pagdaloy ng mga information sa atin. Paano po ninyo nakikita yung future or kinabukasan ng panitikang Pilipino? Exciting. Challenging pero exciting siya dahil ang panitikan both written at saka oral ay madali pong magmamigrate sa digital platform. Ang e-books ay nandun na long time ago. And ang mga publication po ng ating mga important mga literary works would be able to find a space po doon sa digital platform. And more than any other art forms, parang mas madali po yung pag-navigate ng ating mga writers doon sa new technology na mayroon tayo. And siguro yung pag-connect to a bigger audience, hindi lang sa Filipino, kundi sa mga Filipinos na nasa labas ng bansa at saka even to ibang kultura. So, para sa akin, yung modern tools na mayroon tayo sa ngayon ay kahit challenging siya, magiging very malaking opportunity para sa ating mga writers. But pag-iingatan po pa rin natin yung intellectual property rights po dahil syempre marami po talagang minsan nakawan ng rights pag nasa So, yun, isa din po yan sa mga tinatrabaho ng NCCA kasabay po sa IPOFIL, ang pag-protect po ng rights ng ating mga writers, especially on royalty. And sana nga po yung ating mga writers will have that need or really parang a strong passion to be able to stick to what is true, yung makatotohanan dahil ang challenge po ng digital world ay yung fake news and fake information. So, but at the end of the day, I think nasa po tayo, age that
the Panlitikang Filipino will be able to be promoted in a broader audience. Opo. Exciting po ang mga susunod na panahon po para sa panitikan. Maraming salamat po D.E. Ditaliano sa inyong mga ibinahagi sa amin at pansamantala po muna nating puputulin ang ating usapan. Sa ating pagbabalik po, pag-uusapan naman natin ang Filipino Food Month. Dito lang po yan sa Tinig ng Kababaihan. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang programang nagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain, tagumpay at dagdag kaalaman para sa kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madakalagan niya. Game, 1, 2, and... Paatuhon, balikat ulo, itapwetan, baywang at sus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Ang sumitsit ay pangmangmang, ang sumipol ay panghunghang. Ang babae sa lansangan, huwag iritan kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag iritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Chong 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 pasipol-sipol, mga manong sa labas, magtigil at gumalang. Kaya ikaw, sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw, sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Nagbabalik ang makabuluhang talakayan, pagbabahagi ng kaalaman at pagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain at tagumpay ng kababaihan. Narito na ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madakalagan. Welcome back po sa Tinig ng Kababaihan at para naman po sa pagpapatuloy ng ating episode na pinamagatang From Pages to Plates, Women Shaping Filipino Identity. Kasama pa rin po natin live dito sa ating studio si D.E.D. Marichu Taliano mula sa NCCA. Po D.E.D. Dumako naman po tayo sa pangalawang bahagi po ng ating talakayan. Bukod po sa National Literature Month nga po ay pinagdiriwang din natin ngayong April ang Filipino Food Month. Bakit po ito mahalaga sa pagpapanatili at pagpapahalaga sa ating kulturang pagkain? So, isa sa dalawang selebrasyon, actually tatlo, mayroon pa yung isang International Dance Day, pero itong dalawa ang pinaka tinututukan ng NCCA. So, ang pagdiriwang naman po ng Buwan ng Kalutong Pilipino ay mayroong, sa ngayong taon, ay mayroong tema, Connected by Taste, the Filipino food in the flavors of the ASEAN. So, sinadya po namin ganun po yung magiging theme natin para maka-align po siya doon sa ating chairmanship ng ASEAN for this year. Para sa amin, actually, when we started, nung na-call si NCCA na magli-lead nitong celebration ng National Food Month, kasabay po si DA, Department of Agriculture, sa Department of Tourism, at saka isang private sector, yung Philippine Culinary Heritage Movement. Yun din po yung tinatanong, paano nga ho ba papasok yung NCCA, Culture and the Arts dito sa celebration ng food. Dahil po parang stereotyping po natin, pag food, nasa mga kamay po yan ni Department of Agriculture. And then for the last, I think, 6 years po na sineselebrate po namin in partnership with DA itong Heritage Month. Nagiging parang search din po talaga siya sa kay NCCA dahil paano ho ba natin tingnan ang pagkain in the dimension ng cultural heritage and preservation ng ating kultura.
So, habang naglalakbay po kami sa paghahanap kung ano po yung magandang pamamaraan na pag-celebrate po natin, ano po yung mga events na gagawin, nakikita po talaga namin at nadidiscover na ang dami po sa mga pagkain po natin ang may historical or may stories na taglay kung bakit po siya icon ng isang lugar. No? So very much related yung culinary heritage po natin sa istoryang mayroon tayo. So during the Spanish time, mayroon po yung pagkain na nagiging part po ng pagkain ng mga guerrillas. Mayroon din po tayong food na influence po by the different colonizers na mayroon tayo. So, sa paghubog po ng ating journey po natin in our search for our identity, nakikita po din natin that isa ito sa pamamaraan paano natin mas trace ang kwento ng ating mga ninuno na hanggang ngayon nadadala po natin. But I think the other important aspect po ng celebration nito is dahil ang pag-celebrate natin ng kalutong Pilipino ay makakatulong po sa pag-ensure ng ating food security, makakatulong din po siya sa pag-promote ng turismo na taglay po yung istorya ng ating identity at saka mga regional identity ng Filipino cuisine. So, in short, there is really so much history and we are really glad that habang nagsisearch po tayo kung ano yung pamamaraan at nagre-research po tayo, nadidiscover po natin na marami mga scholarly papers na rin at marami po na tayong historian na they're tracing the history sa pamamaraan ng mga heritage, mga heirloom dishes and cuisine. And we just finished actually sa Iloilo yung gastronomy symposium and we really have lined up ng magagaling na mga food historians and chefs na maraming taglay na kwento and kapareho po kanina sa panitikan, ang pagkain ay malapit ang relasyon sa climate change at saka sa environment protection dahil ang pag-change ng presence ng mga ingredients natin naapektuhan po ng environment. So, in short, hindi lang po siya celebration tungkol sa pagkain, kundi it's really also the different aspects in our society that could be addressed when we talk about food as cultural heritage. Tama po, no, DED. Paano naman po pag pinasok natin, DED, yung lente po ng gender equality at women empowerment? Sa inyo pong pananaw, paano po nagiging tanggapangalaga ng tradisyong ito ang kababaihan sa lutuing Pilipino? At do we have data po, may data po ba tayo tungkol sa bilang ng kababaihan at kalalakihan na nasa culinary field po? Ano nabanggit nyo kanina, we have a lineup po regarding this. Paano po sinisiguro ng NCCA na nagiging inclusive po tayo sa patuloy na paglilinang ng Filipino cuisine? Well, actually, isa sa mga challenge po ng celebration na to, yung pag-come up talaga ng mga iba-ibang data. In fact, nag-design na po kami ng toolkit para po magkakaroon tayo ng food mapping na mag-i-include po siya doon sa mga list ng ating mga experts sa food, babae man o lalaki. At actually, and also the different ingredients, no, that we have, and all the stakeholders doon. So on the pipeline na po yung in terms of statistics that we have. So candidly, sa ngayon wala po kaming concrete and very reliable list of yung mga women and men that are participating in our culinary sector that's in the pipeline. When we talk of inclusivity sa perspective po ng NCCA, of course, nandun po yung
aspect ng conscious tayo ng participation ng kababaihan at kalalakihan. But inclusivity para sa amin ay nag-i-include din po nung hindi lang po yun ng mainstream na players po sa culinary heritage, kundi pati po yung ating mga producers like the fisher folks, the livestock producers, our farmers. And also, yung ating mga indigenous communities, sa contribution po nila sa pagbuo ng Filipino culinary heritage. So, inclusivity for us really brings us into consideration ng mga programa na lahat po ito kasama. So, parang like a chain of the involvement ng iba-iba pong players na nagdadala, pag dinala mo yung pagkain sa lamesa, dapat may iisip mo po, yung pinanggagalingan niya na producer at ang mga naghihirap para madala po yung pagkain sa ating lamesa. So, the NCCA has really done mga iba-ibang activities, especially po para sa women. So, 2 years ago, nag-launch po kami ng Higara. It's a celebration that highlights women chef. Dahil lang alam po natin, dominated po ng male ang mga naging popular po ng mga chef. So, dito po, dinala po namin and feature namin yung mga women chef natin that are involved in the different aspect from the preparation, even of the raw material and pagplant ng raw material and into the kind of dishes na pinipray po nila. Tapos this was like a high-end, kasi we invited the embassies para po may pakilala po natin ang ating mga kababaihan. Yung isa po din ay mayroon ko po kaming project na Creative Nanay Challenge. Dahil ang paniniwala po natin, align po doon sa tanong ninyo kung paano yung role ng mga kababaihan sa pangangalaga or pagpanatili ng ating mga kalutong Pilipino. Ang ano po namin, ang nanay po, ang sinimulan. Oo, kung hindi man po siya na-declare na chef. Pero ang mga nanay po talaga ang pinagmumulan ng mga kinakain po natin. And to really give honor sa mga kababaihan, especially sa nanay, na nag-engage na ngayon sa kariniderya. So, mayroon po kaming activity na gano'n, the Creative Nanay Challenge. So, in-ensure natin na sa iba-ibang mga activity, makita po natin yung hindi lang po basta present, kung di paano nagro-root at paano talaga yung role ng kababaihan, even in our history or in the journey of our culinary heritage. And I guess, kung ang kabataan ngayon ay hindi na naghahanap ng dating mga pagkain, nagmumula din po siya sa bahay. So, naniniwala po kami that ang panlasa ay naituturo. Kung ang ating kabataan ay palagi lang po natin dinadala sa fast food, yan po yung matututunan po nila na panglasa. So, kahit alam po natin that the modern world ngayon ay napaka busy, and ayun po yung ano po natin, pang substitute, dalhin po sila pero ngayon talagang kung babalikan natin yung lutong bahay, ang role ng mga kababaihan at kalalakihan pareho, ng nanay at tatay sa pag-prepare ng mga pagkain na healthy para sa kabataan at gumagamit ng mga indigenous na raw materials sa ating mga komunidad. Doon po, maibabalik po natin at maipagpanatili po natin ang paggamit ng mga indigenous materials at ang pagluto ng mga masasarap na pagkain tulad ng sinigang, ng adobo,
at ng laswa at ng iba-iba pa na actually healthy para sa atin. Opo, at tuluyan na po tayong nagutom Natakam na. dito sa Natakam na PNK. sa sinigang. Kanina di nabanggit nyo na po no, yung mga challenges po no, somehow yung mga kababaihan naman talaga yung nagluluto sa bahay, pero mas kilala nga po yung mga kalalakihan bilang chef po no. Pero nabanggit nyo na rin po kung paano din natin siya mapapalakas po no, yung mga ganun pagdating sa panlasa na natuturo pala yun talaga. Sa tingin nyo po, paano naman natin magiging daan po yung pagkain para mapalakas naman po yung identity natin bilang Pilipino, dahil sabi nyo nga po, nagsisimula po yun sa bahay, no? At paano rin po ito nagsisilbing tulay para makipag-ugnayan po tayo at makilala naman po yung kultura natin sa buong mundo? Actually, yan nga ngayon po yung talagang pinopromote sa this year. Kaya nga po ang ating tema ay Connected by Taste. Dahil tinitingnan po natin na yung mga pagkain hinahanda po natin sa ating mga lamesa ay hindi po siya sa Pilipinas lang. May connection po siya sa iba nating mga ASEAN countries and even sa so like yung mga coconut-based na pagkain natin, yung fermented food natin, yung rice-based ito ay makikita lahat sa ASEAN. So ang importanteng nating gagawin ay makikipag-connect, and sa symposium na ginawa natin, yun po inimbita natin dito yung mga ibang ASEAN countries para i-discuss po yung similarity. And I guess pag nahanap po natin yung similarity, madidefine po ng Filipino ang uniqueness ng pagkain niya. Para pag dinala po natin ito sa global world, mapakilala pa rin natin na ito ang Filipino food kahit mayroon po siyang similarity sa ibang bansa. Thank you very much po, no, D.E.D. Italiano, sa inyo pong mga ibinahagi sa amin. Ngayon naman po, ay balikan naman po natin, yung kanina nating say sa TNK, with our question of the week na saan mo mas ipapakita ang pagiging malikhain mo, sa pagluluto ba o sa panitikan? Ito po ang say ni Anoj Magno Monsayak Bernal. Both po. Actually, lahat ng ginagawa ng kababaihan, sinasadya man o hindi, ay naipapakita natin ang ating pagiging creative. The life of a woman is always a hassle. At say naman po ni Sean Kyle Flores, mas naipapakita ang pagiging malikhain ng kababaihan hindi lamang sa pagluluto o panitikan, kundi higit sa kanilang paglilingkod sa komunidad. Para sa akin, mas mahalaga ang kanilang dedikasyon bilang guro, lingkod bayan at volunteers na may disiplina, pagmamahal at pananampalataya. Ipinapakita nito na ang talento ng bawat kababaihan ay lampas sa tradisyonal na gawain at mas nakikita sa kanila ang ambag sa lipunan. At ito naman po ang resulta ng ating poll. 66.6% po ang nagsabi na pagluluto po nila mas napapakita yung pagiging malikhain, at 33.4% naman sa panitikan. Salamat po sa nagbigay ng kanilang insights at nakibahagi sa poll. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang programang nagbibigay tinig sa mga kwento at hikain, tagumpay at dagdag kaalaman para sa kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Tinig kang tinig ng kababaihan, tanong na madahalaga niya. Di ka kukupas dahil ikaw ay ginto. Ginto. Ikaw ay ginto. Kaya mong itaguyod ang karapatang pantao. Kung kaya nila, kaya mo rin ito. Kaya't wag mong kalimutan, ikaw ay ginto. Bigyan ng halaga, lahat ng tao ay mula sa'yo sila pupunan. Ikaw may karapatang magdesisyon, ang bag mo sa ekonomiya ay hindi na iba. Hindi na iba sa aming kalalakihan, isigaw sa maglambayan ang iyong kakayahan. Sa kaunlaran na kayang iyong maiambag, ikay dito dapat bigyan ng karangalan. Sa tibay mo't husay, dalisay kang tunay, may taglading kang ang hamangha. Nagbabalik ang makabuluhang talakayan, pagbabahagi ng kaalaman at pagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain at tagumpay ng kababaihan. Narito na ang Tinig ng Kababaihan. Tinig kang tinig ng kababaihan, tanong na madahalaga.
DED, last message po para sa ating mga ka-TNK bilang panghuli po. O nga po, ano po yung magiging mensahe nyo po sa atin? And any announcement po para sa ating mga ka-TNK ngayong National Literature Month at Filipino Food Month po. So, mga ka-TNK, habang pinagdiriwang po natin itong dalawang importanteng selebrasyon, gusto po lang po namin kayo imbitahan na alalahanin po natin ang bawat lasa na mayroon po tayo, bawat kwento na dala po sa atin, ay ito po ay kwento ng ating kasaysayan, ng ating kultura at ating pagka-Pilipino. So, siguro, every time na kumain tayo ng halo-halo, halo-halo ni Bebang, itry po nating alalahanin asan po nang gagaling ito. Ano po yung mga ingredients po nito at ano po ang kahulugan nito sa ating buhay. Kami po ay nag-iimbita dahil marami pong events kung actually nandun po sa aming website. Nung nilaunch namin yung Food Month sa Iloilo nung April 6, everyday po may nangyayari na. So habang nag-uusap tayo ngayon, nangyayari po ang National Food Fair, nasa Mega Mall, contribution naman po yun ng DTI. Mayroon din po tayong hapagpamana sa Nueva Ecija. Mayroon din tayong ang sarap ni DA na magaganap din po sa iba-ibang region all over the country. And then yung Creative Nanay sa Iloilo po yun mangyayari. And ang dami-dami pong event na ginaganap na po sa pakipag-partner sa local government units. Sa atin naman pong Literary Month celebration, mayroon po tayo sa Likhang Pilipino din po sa May Pasay, Lit Tuesday. So, 2 Tuesdays po na nandun po tayo mag-celebrate reading po ng mga iba-ibang literary works ng ating mga national artists. And yun pong reading ng works ni Edith Tiempo sa April 22 sa ano naman po ito sa Dumaguete City. So visit lang po yung Facebook ni NCCA, National Commission for Culture and the Arts. You have all the list, punong-puno, hitik na hitik po yung ating buong buwan ng Abril sa iba-iba pong selebrasyon. So gusto ko lang din po magpasalamat sa Philippine Commission on Women and sa lahat po ng partners nito sa pag-imbita sa NCCA dito sa programa natin ngayon. At sana po pagpatibay po yung partnership pa rin po ng PCW with NCCA. So mabuhay po ang Kalutong Pilipino, mabuhay ang Panitikang Pilipino, mabuhay po tayong lahat. Salamat po Ms. Giselle and Ms. Shaira for this afternoon. Good conversation. Okay po, maraming salamat po DED Marichu Taliano ng NCCA sa ating mo pong mga ka-TNK. Makilahok po tayo sa kanilang mga activities for this month. At sa punto pong ito, mga ka-TNK, nais naming pasalamatan ang Radyo Pilipinas Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services na sa pamumuno po ni Director General Fernando Dindo Amparo Sanga at sa mga personal ng ating pong production broadcast ngayong araw. Salamat din po sa mga nakasama natin mula sa Philippine Commission on Women na pinamumunuan ni Chairperson Ermelita Valdeavilla at maraming salamat din po sa Social Marketing Section ng PCW na bumubuo po sa TNK Production Team. Tandaan po natin, ang pagluluto ay hindi lamang simpleng gawaing bahay. Ito ay buhay na bahagi ng ating pagka-Pilipino. Sa bawat pagkain po na ating inihahanda, napapanatili natin ang ating cultural heritage na ipapasa ang kwento ng ating bayan at na ipapagpatuloy po natin ang legasiyang iniwan ng ating mga ninuno. Kaya sa mga kababaihan at maging po sa mga kalalakihan na patuloy na nagpapakita ng kanilang pagkamalikhain at malasakit sa kapwa sa pamamagitan ng pagluluto. Maraming salamat po sa inyo. Happy National Literature Month, mga ka-TNK. Sa ngalan po ni Ms. Sharon Enriquez, ako po si Shara Absede. Katulad ng pagluluto po ang panitikan na isa ring kayamanang Pilipino, sa bawat letra at salita nabubuo ang mga kwentong may kapangyarihang magmulat, magbuklod at maghatid ng pagbabago mula sa ating nakaraan patungo sa ating kinabukasan. Kaya sa lahat po ng kasarian na patuloy na nagbibigay buhay sa panitikang Pilipino, saludo po kami sa inyo. Happy Filipino Food Month, mga ka-TNK, at sa ngalan po ni Ms. Honey Castro, ako po si Jessel Aquino.
Manatiling nakatutok sa ating himpilan hanggang sa mga susunod na episodes ng ating programang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madakalaga niyang di matatawaran. May mga sigabong pagdiriwang sa pakinabang na tulad